Former President Gloria Macapagal Arroyo, nakakaawa na, humihiling ng panalangin ng mamayang Pilipino. Ibinahagi ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang matinding pagsubok na kinakaharap ng kanyang pamilya. Ayon sa dating Pangulo, sasailalim sa operasyon ng kanyang asawang si Mike Arroyo sa April 7 dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang aorta. Samantala, matagumpay namang naoperahan noong March 18 ang kanyang anak na si Mikey matapos ma-diagnose ng stage 1 thyroid cancer. Sa gitna ng suliranin, humingi ito ng panalangin sa publiko para sa kanilang pamilya habang naghahanda siyang lumipad patungong Singapore para sa operasyon ng kanyang asawa. Kung ikaw ay sumusubaybay sa buhay ng mga personalidad sa ating bansa, marahil ay hindi mo pa naririnig ang huling balita ukol kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit teka, may mga bagay na mas malalim pa pala ang kwento, at yun ay ang kapila ng lahat ng yaman at posisyon na naranasan niya. Ang kanyang pamilya ay dumadaan sa isang pagsubok na hindi biro. Ang tanong, paano kaya ito nakakaapekto sa kanyang buhay? Nang magbabalik tanong tayo sa mga huling araw ng pamumuno ni GMA, hindi mo maiwasang mag-isip paano siya ngayon. Kasi nga, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, mayroon din namang mga hamon na hindi nakikita ng karamihan sa mga mata ng publiko. At sa mga susunod na linya, malalaman mo kung paano siya humihiling ng panalangin mula sa ating mga kababayan. Ang mahabang pagsubok sa pamilya ni FPGMA. Noong Lunes ng gabi, nag-post si Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang social media account na siya at ang kanyang pamilya ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Ngunit hindi lang basta pagsubok ito ay isang seryosong sitwasyon na nagsasaad ng malalim na kalungkutan at pangangailangan ng dasal. Ang asawa kasi ng former president na si former First Gentleman Jose Miguel Mike Arroyo ay kailangang sumailalim sa isang malaking operasyon sa Singapore sa darating na April 7. Ngunit bakit? Ang dahilan ay ang kanyang aortic aneurysm na hindi na bago sa kanilang pamilya. Noong 2007, nang siya ay presidente pa, nagkaroon ng emergency surgery si Mike at ngayon muling kailangan ng isang komplikadong operasyon na pagsasamahin ang bypass at aortoplasty. Tulad ng marami sa atin, ang kalusugan ay walang pinipiling oras at lugar, ngunit hindi lang ito ang pagsubok na tinatahak nila. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang masakit na balita kay Mikey Arroyo. Habang ang buong bansa ay abala sa kanilang araw-araw na gawain, si Mikey Arroyo, ang anak ni Gloria at Mike ay sumailalim sa isang operasyon noong March 18. Bakit ito mahirap tanggapin? Dahil na lamang siya ay ginagamot para sa stage 1 cancer sa kanyang thyroid gland. Isang bagay na hindi rin inaasahan ng mga tao sa likod ng mga kamera. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang kanilang laban. Kasama ng mga operasyon ng asawa at anak, ang pamilya ni GMA ay nagdadalamhati rin sa pagkawala ni Pawi Tamtoko, ang asawa ng kanilang pamangkin na si Dina. Hindi ba't ang pagsubok sa buhay ay kadalasang dumarating ng sabay-sabay at ang hirap tanggapin ito? Nais ni Gloria Macapagal Arroyo na iparating sa kanyang mga taga-suporta at kababayan na ang mga panahon ng kalungkutan ay hindi pinipili ang estado sa buhay. Ang paghiling ng panalangin mula kay FPGMA. Ngunit bakit nga ba ang hiling ng panalangin? Sa kanyang post, sinabi ni FPGMA na dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng kanyang pamilya, siya ay humihiling ng dasal mula sa mga mamamayan ng Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan ng kanyang mga mahal sa buhay,
kundi tungkol din sa lakas na kailangan niyang harapin ang lahat ng ito. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay, pero ang humiling ng tulong, ito ang kailangan nating gawin. Pananaw sa hinaharap, ang pagpapatawad at pag-asa. Kaya habang ang karamihan ay bala sa mga usapin ng politika at mga pangako ng mga lider, si FPGMA ay nagiging halimbawa ng isang ina at asawa na humihingi ng panalangin para sa kanyang pamilya. Ngunit nagtatanong ka, bakit natin ito pinapansin? Ang isang tao na nakatayo sa tuktok ng politika ay nagpapakita ng kahinaan sa harap ng madla, at sa huli, ito ay nagpapakita na ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng tulong anuman ang estado sa buhay. Hindi ba't ang mga pagsubok na ito ay nagiging daan para sa atin na mas maging makatao at magpakita ng malasakit sa isa't isa? Kaya naman sa kabila ng lahat ng ito, kaibigan, hinihiling ni FPGMA na patuloy na ipadama ang ating pagiging kapwa mamamayang Pilipino at ipanalangin natin ang kanyang pamilya. Dahil sa mga sitwasyong tulad nito, nagmumula ang ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Ang dasal ay isang simpleng hakbang, ngunit ito ang nagbibigay ng lakas at gabay sa panahon ng pagsubok. At tulad ng anumang kwento, hindi laging makikita ang tagumpay agad, ngunit ang pananampalataya at dasal ay nagiging susi upang makatawid sa anumang hirap. Kaya ang tanong, kaibigan, tutulong ka ba? Ipapanalangin mo ba si FPGMA at ang kanyang pamilya? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pakakainin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pasakit na pinagdadaanan natin, kaibigan, may isang tagapagligtas na laging nag-aanyaya sa atin, ang ating Panginoon Jesus. Si Jesus, ang ating Panginoon, ay hindi tayo iniisip bilang mga alon na nawawala sa dagat ng paghihirap, sapagkat siya mismo ang nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Kaya sa panahon ng pagsubok, tulad ng nararanasan ngayon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng kanyang pamilya, ang tanging sandigan natin ay ang pag-asa at lakas mula sa ating Panginoong Jesus. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso, at sa mga pagkakataong tayo nahihirapan, siya ang magdadala sa atin ng kaginhawaan. Ang imbitasyon na ito ng ating Panginoong Jesus ay hindi para lamang sa mga may espesyal na posisyon sa lipunan. Ito ay para sa lahat, walang pinipili. Sa bawat sakit, takot at lungkot, siya ay laging naroon upang magbigay gabay, lakas at pag-asa. Sa ating mga panalangin, kaibigan, huwag nating kalimutan na ang ating Panginoong Jesus ang tanging makapagpagaan ng ating mga pasanin. Tulad ni former President Gloria Macapagal Arroyo na humihiling ng panalangin para sa kanyang pamilya, tayo rin ay inaanyayahan na magtiwala at magdasal sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, para sa lakas at tulong. Sa mga mahirap na panahon, laging tatandaan na ang ating Panginoong Jesus ay nagsisilbing ilaw ng ating landas. Sa Kanya, mayroon tayong pag-asa, at sa Kanya, makakamtan natin ang kapayapaan. Ang dasal at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay magbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy at magtiwala sa kanyang mga plano para sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoong Diyos, na kayo po ang Diyos na nakakaalam kung ano po ang mga pangangailangan ng iyong anak. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil kayo po ang aming Ama na laging nagmamahal sa kanyang mga anak. Hinihiling po namin, Panginoong Diyos, ang pamilya ng dating Presidenteng Gloria Macapagal Arroyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Nanawa po'y maging successful ang operasyon ng dating First Gentleman Mike Arroyo. Gayon din, patuloy niyo pong gabayan ang nagdadalamhati nilang pamilya. Gayon din, patuloy niyo pong pagalingin ang kanilang anak na si Mike Arroyo. At gayon din po ang kalusugan ng dating Pangulo. Gayon din po ang aming mga lider, patuloy niyo po silang alagaan. At ang buong sambayan ng Pilipino, gayon din ng lahat ng tao sa buong mundo. Hiniling po namin, Panginoong Diyos, na tulungan niyo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya sa inyo, sapagkat kayo lamang ang makapagbibigay ng tunay na kaginhawaan sa aming buhay.
at amin na pong isinusuko ang aming buhay ngayon sa aming Panginoon Jesus na siya ang aming tunay na tagapagligtas. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.